Okay, so nag-install tayo ng Windows 10 kanina. At ngayon naman, itatry natin mag-install ng Windows 10. So gagawin nga natin, dual boot OS siya. Isang Windows 10 at isang Windows Server. So pupunta tayo sa PC ni Nigel at itatry natin siya. So kapag na-checkan ko na yung inyong Windows 10 na installed, restart natin yung PC. Or di kaya tapos na kayo sa Windows 10, as in wala na kayong ilalagay dito sa Windows 10. So nakapag-install na kayo ng applications, software and drivers. So restart tayo. But don't forget na ilagay ang inyong flash drive. Ayan. And then ikabit yung flash drive na Windows Server na bootable media. And then restarting. And then hit F12. Hit F12. Sinisipon na naman ako. And then, piliin mo yung UEFI, yung iyong bootable media. Okay? Enter mo yan. And then, lalabas tong loading files. And then, lalabas yan. Of course, choose your language as English. Next, halos same lang to ng gagawin doon sa Windows 10. Ang kaibahan lamang ay pagdating dito sa setup. Dito sa setup, huwag kakalimutan yung pangalawa, Windows Server 2002 Standard Desktop Experience. So, desktop experience po tayo. Wala po yung ibang pipiliin kundi yun. And then next po tayo. And then i-accept natin. Next ulit. And then custom install. Pagdating dito, yung pinakamaliit na partition, which is yung disk partition 5, na 40% ng inyong disk, doon nyo po i-install ang Windows Server. So, bago mo install yan, i-format nyo muna para formatted siya. And then, tatandaan ha, sa disk partition 5 natin ilalagay doon sa 372 GB. And then, ine-next po natin at aantayin natin yan hanggang sa matapos ulit. Yun lang. So, matatapos yan. Wait lang. Ayos ko rin. So, yan. So, kapag nagtapos yan, i-restart nyo lang ulit. And then, restart now. And, bunutin ang flash drive. And then, kapag lumabas to, of course, piliin nyo lang ang Windows Server. Enter. Ayan. And kapag lumabas yung part na to, enter the product key. Click nyo lang yung do this later. Ayan. And then, mag-create tayo ng password. Ang magiging password natin is hashtag capital C SS123. Ito yung magiging password natin. Ayan. Ito. So, ulit tayo. Hashtag capital C SS123. Walang gagawa ng ibang password. Okay? And then, click finish. And then, finalizing your settings na lang tayo. Then, makikita nyo to, nakalagay, press Ctrl-Alt-Delete, Ctrl-Alt-Delete, ayan. At lalabas yung ating password, hashtag, capital CSS123, enter. So, dapat, ang makikita ko sa inyong screen is, dapat ang makikita natin ay ganyan lang. Ito po, yung Windows Server na operating system. Though hindi pa siya nag-load fully dahil nga loading pa siya. So, ayan dapat yung magiging Windows Server natin. Gagamitin natin yan sa Windows Server talaga na klase natin. Okay? So, ayan po. And then, kapag na-restart natin, restart, ayan, other unplanned, continue. Ayan. So, dapat nilalabas itong dalawa na Windows 10 and Windows Server. At kapag ka nag-load yung Windows Boot Manager, makikita nyo dalawa, Windows Server at Windows 11. So kapag nag-Windows 10 tayo, Windows 10 pala. Kapag nag-Windows tayo ay dapat papasok siya at walang error na may encounter. So yun lang.